Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Mabuhay! Kumusta po kayo mga kababayan? Dalangin ko na magkaroon kayo ng shalom sa lahat ng bagay. Sa video na ito ay minsan pa ay talakayin natin ang Matthew chapter 28, verse 1. Muli natin balikan ang verse na ito na pinakamaraming beses natin na ipinaliwanag sa maraming videos. Kung akala ninyo ay naipaliwanag na ang lahat at alam na ninyo ang lahat tungkol dito, ay baka may hindi pa kayo nalalaman. Maraming napatunayan ang verse na ito. Isa na kung paano nag-uumpisa ang araw o beginning of day. Isa ang verse na ito sa patunay na ang araw ay nag-uumpisa sa pagsikat ng araw. Kung sunset nag-uumpisa ang araw ay hindi na sana sasabihin sa madaling araw patungo sa bagong araw. At hindi rin sana magtatapos pa lang ang Sabbath na nababanggit dito dahil natapos na dapat sa nakaraang sunset kung ang araw ay nagtatapos sa sunset. Malalaman din natin sa verse na ito na maraming uri ng Sabbaths. May iba't ibang pagdiriwang din na isinalin na Sabbaths pero hindi ito ang Seventh-day Sabbath o ang tinatawag nila na weekly Sabbath. Ang sinasabi dito na in the end of the Sabbath ay hindi maaari na tumutukoy sa Seventh-day Sabbath dahil hindi ito magtutugma sa 3 days and 3 nights na sign of the Messiah at sa iba pang time-keeping events. Kaya malinaw na ibang Sabbath ang tinatukoy dito. Ang totoo, ay sa ibang English translations ay ang plural na English word na Sabbaths ang ginamit, dahil kung titingnan sa Greek ay sabbaton ang salitang ginamit na akala nila ay plural form. Pero hindi yan ang plural form ng Sabbath sa Hebrew or Greek. Kaya ibang sabbaton ang tinutukoy dito. Ito rin ang isa sa mga nagpapakita at nagpapatunay ng tama na calendar o timekeeping. Sa katunayan ang mga mananampalataya na sumusunod sa tama na timekeeping ng mga Sabbaths at festivals ng Elohim ang makakaunawa sa verse na ito at hindi malilito sa translations. Ito rin ang isa sa magpapatunay na natupad ng Messiah ang 3 days and 3 nights na tanda ng tunay na Messiah. Ito din ang isa sa mga patunay na ang kasulatan ng mga apostol ay naisulat originally sa Hebrew at hindi sa Greek. Pero may isa pa na hindi masyado na pagtutuunan ng pansin at hindi nabibigyan ng diin. Upang maunawaan yan ay tingnan muna natin sa Greek transcription at transliteration ng Greek sa Roman letters. Mapapansin na pareho ang sabbaton sa Greek ang isinalin sa Sabbath at week sa English translation ng Matthew chapter 28 verse 1. Paano nangyari ito? Hindi sila pwedeng tama pareho. Isa lang ang pwedeng tama sa dalawa. O pwede rin na parehong mali. Sa mata ng mga Christians ay tama naman ang translation at wala naman problema dahil tugma ito sa calendar nila. Sa calendar nila ay laging first day of the week ang kasunod ng bawat Sabbath. Ano ang ibig sabihin nito? Maaari ba na ang English translation ang tama? At mali ang Greek? Baliktad naman yata, kaya may mali dito. Kung pareho sila tumutukoy sa Sabbath ay ganito ang magiging translation. Hindi ito maaari dahil paanong mangyayari na pagkatapos ng Sabbath ay mag-uumpisa na naman ang Sabbath. Kung pareho naman na week ay ganito ang kalalabasan. Sa biglang tingin ay mukhang malapit ito sa katotohanan dahil ang kasunod ng pagtatapos ng isang week ay umpisa ng panibagong week. Kaya lang ay hindi ito magtutugma sa 3 days and 3 nights na palatandaan ng Messiah. Kaya upang malaman natin ang katotohanan ay ibalik po muna natin sa sabbaton ng ating maunawaan kung ano talaga ang orihinal na ibig sabihin. Unahin po muna natin itong end of Sabbaton. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Mahalaga na malinawan ito dahil marami ang nagkakamali ng akala tungkol dito.
Ang katunayan na may kalituhan o confusion sa verse na ito ay ang iba't ibang English translations. Dahil akala nga ng iba na plural form ng Sabbato ang Sabbaton sa Greek kaya sa Berean Literal Bible ay plural ang ginamit. Ganoon din sa International Standard Version na kung saan ay Sabbats ang pagkakasalin. After the Sabbats din ang mababasa sa Literal Standard Version. Kaya malinaw na hindi karaniwan na Sabbath ang tinutukoy dito na nagtatapos sa Matthew 28, verse 1. Kung ihahambing naman natin ang Matthew sa ibang Gospel writings ay may pagkakaiba din. Sa Mark ay Sabbath din ang ginamit, pero sa Luke at John ay parehong week ang ginamit sa halip na Sabbath. Paano na naman nangyari ito? Bakit nagkaganito? Ito ay dahil Sabbaton lahat ang salitang ginamit kung titingnan sa Greek Bible, maliban sa Mark 16, verse 1, na Sabato ang salitang ginamit. Kaya Sabbath ang ginamit sa English translation. Pero ang sa Luke at John ay isinalin sa English na week dahil nga sa akala ng iba ay week ang kahulugan ng Sabbaton. Sa Greek ang Sabbath ay Sabbato. Ang plural form ay Sabbata, hindi Sabbaton, pero lahat ito ay hindi original Greek words. Mga borrowed language lamang sila sa Hebrew or Semitic languages at kung minsan ay transliteration lang ng Hebrew original word. Ang totoo ay ang salitang Sabbaton ay hindi original Greek word kundi isa itong transliteration mula sa Hebrew. Ito ay ang Hebrew word na Shabbathon. Akala ng iba ay pareho lang ito sa salitang Sabbath o Shabbat sa Hebrew. Pero hindi po sila pareho. Kung gayon, ay ano itong Shabbathon? Ano ang ibig sabihin ng Shabbathon? Balikan po natin sa Torah ang first occurrence ng salitang Shabbaton. Mapapansin dyan sa Exodus chapter 16, verse 23, na ang sabi ay tomorrow is the Shabbathon of the Shabbath Chodesh. Parang redundant ito kaya sa KJV ay isinalin ang Shabbathon na rest at ang Shabbath na Sabbath. Kasi kung pareho yan ay bakit kailangan na ulitin pa? Bukas ay Sabbath ng banal na Sabbath. Kung pareho yan ay bakit inulit pa? Malinaw na magkaiba ang dalawang salitang ito. Ayon sa Strong's Hebrew Dictionary, ang Shabbathon ay isang Sabbatism or special holiday. Ibig sabihin ito ay tungkol sa okasyon o kaganapan. Tungkol ito sa event at hindi sa araw. Sa ibang dictionary ay observance. Kaya naisama sa definition ang rest at Sabbath dahil sa maling akala din tungkol sa Hebrew word ng Sabbath. Hindi po rest ang ibig sabihin ng Shabbat. Ang rest sa Hebrew ay Noach. Hindi po pahinga ang Shabbat dahil maraming gagawin sa araw ng Shabbat. Hindi rin 7 o Shiva ang root word ng Shabbat. Kung nagbabasa ka talaga ng Bible ay mapapansin mo na hindi lahat ng Sabbath ay ikapitong araw o may kinalaman sa bilang na 7. Ang Hebrew word na Shabbat ay nagmula sa Hebrew verb na Shabbath na ang kahulugan ay to repose, to desist, to cease. Ibig sabihin ay tumigil. Pinapatigil tayo ng Elohim sa mga karaniwang gawain sa araw-araw upang ilaan ang mga araw ng Sabbath sa mga gawain na paglilingkod o pagsamba sa Kanya. Kaya magkaiba po ang Shabbathon at Shabbat. Ang Shabbathon ay tungkol sa occasion o event ng isang particular na araw. Hindi lahat ng Shabbathon ay bawal magtrabaho. Ang Shabbat ay tungkol sa description o kind ng isang araw. Ang Yom Shibi ay Hashabbat o Seventh-day Sabbath ay isang uri ng Shabbathon pero hindi lahat ng Shabbathon ay kapareho ng uri ng Shabbat ng Seventh-day Sabbath. Malinaw na ang Sabbaton at Sabbath ay magkaiba ng kahulugan at gamit kaya tinatawag na Sabbaton ang Sabbath. Katunayan ay sa kasulatan ay nababanggit ang Shabbat bilang Shabbat Shabbaton. Gaya ng sa Exodus 31 at 35, ganoon di sa Leviticus 23. Napakalinaw na magkaiba ang kahulugan at gamit ng dalawang ito. Mapapansin din sa verse 3 na magkasama din na ginamit ang salitang seventh day o Yom HaShibi at iba pa. Malinaw na hindi 7 ang kahulugan ng Shabbat. Bukod sa seventh-day Sabbath ay tinatawag din na Shabbathon ang lahat ng mga araw ng kapistahan sa ikapitong buwan. Ang Feast of Trumpets, Day of Atonement, first and eighth day ng Feast of Tabernacles. Pati ang sabbatical years ay tinatawag na Shabbathon. Hindi nabanggit sa Bible na Shabbathon ang Passover, Feast of Unleavened Bread, Day of First Fruits, at Feast of Sevens o Pentecost. Kaya akala nila ay hindi Shabbathon ang mga spring festivals.
Pero hindi po gaya ng akala nila ang ibig sabihin ng Torah. Malinaw sa mga natalakay natin sa mga nakaraang videos na ang Abib 15th o 15th day of the first month ay Sabbath day, ayon sa story of Exodus at crucifixion ng Messiah. Kung ang tinutukoy sa Matthew 28, verse 1, ay ang Sabbath day na ito, ay hindi na ito tutugma sa tanda ng true Messiah na 3 days and 3 nights. Ito ay magiging 3 days and 2 nights lang. At kung ang Resurrection Day at First Day of the Week na tinutukoy ay ang umaga ng Abib 16, ay hindi na rin ito tutugma sa nakatala sa kasulatan na araw ng Pentecost o Shabuot. Ang mga Sabbathan dito ay ang Abib 14th, 15th, at 16th. Magtataka siguro kayo kung bakit tatlo na magkakasunod na araw ang Sabbathan. May isip nyo siguro na 3 araw na bawal magtrabaho at bumili. Muli, hindi po limitado lang sa hindi pagtrabaho ang kahulugan ng Sabbathan. Ito ay tungkol sa okasyon o pagdiriwang. Hindi lahat ng pagdiriwang ay bawal magtrabaho. Ang mali na pangunawa na ang Shabbat ay pahinga ang ugat ng mga maling akala na ito. Ang talagang purpose at usage ng Hebrew word na Shabbat at Sabbathan ay worship at service. Ito ay tungkol sa mga araw ng pagsamba at paglilingkod sa Elohim. At ipinapakita natin dito na Sabbathan nga ang araw ng Passover, ang Sabbath, at ang Day of First Fruits. Kaya malinaw na ang tinutukoy na nagtatapos na Sabbaton sa verse na ito ay ang Day of First Fruits o Yom HaBikurim na tinatawag din na Reshit Katzir at ang Leil Shimurim o the night to be much observed. Ang resurrection ng Messiah ay naganap sa gabi ng Abib 16th, bago sumikat ang araw. At ang pagdalaw ng mga apostol ay naganap sa umagang-umaga ng Abib 17th. Malinaw na Sabbathan din ang Passover o Spring Festivals. Kung tama ito, ang tanong naman ay ano ang sinasabi na one of the Sabbaton sa Abib 17th, na isinali na first day of the week. Ngayon, ay pag-usapan na natin ang one of the Sabbaton o isa sa mga Sabbaton na ito. Ang isa pang Sabbathan sa Matthew 28, ay ang isinalin na first day of the week. Tingnan natin ulit sa Greek kung tama nga na isinalin ito bilang first day of the week. Sa Greek ito ay mian Sabbaton. Ang first sa Greek ay protos. Pero hindi ito mababasa sa Greek texts ng verse na ito. Ang day sa Greek ay hemera. Pero hindi ito mababasa sa Greek texts ng verse na ito. Ang week sa Greek ay ebdomada. Pero hindi ito mababasa sa Greek texts ng verse na ito. Kung first day of the week, edi sana ang nakalagay sa Greek text ay protos hemera ebdomada. Ang mian ay Greek word na ang kahulugan lang naman ay one. Kaya ang kahulugan nito ay one of the Sabbathan o isa sa mga Sabbathan. Ang malaking tanong ngayon ay ano ang one of the Sabbathan na ito? Kung babalikan natin ang natalakay natin kanina, ay may 3 Sabbathan na dumaan sa 3 days and 3 nights ng Messiah. At ang tinutukoy na nagtatapos na Sabbathan ay ang mga pagdiriwang sa Abib 16, ang Yom HaBikurim at Leil Shimurim. Posible ba na may isa pang Sabbathan na naman nakasunod? Posible po. Kung gayon ay ano o alin ang Sabbaton na ito? Ito ay ang Zephirat HaOmer, or the counting of the Omer. Mababasa yan sa Leviticus chapter 23, verse 15. Kaya ang tinutukoy na patungo sa isang Sabbathan o toward one of the Sabbathan ay ang Zephirat HaOmer. Ito ay ang Abib 17. Sa umaga ng araw na ito dumalaw sa libingan ang mga Maria at ang mga apostol. Sa araw din na ito sila naghapunan kasama ang Messiah. Maraming nangyari sa araw na ito na sa future video na lang natin ipapaliwanag. Ang katotohanan na ang Abib 17th ang unang bilang ng 50 days o umpisa ng Zephirat HaOmer, ay napatunayan sa kasulatan. Gaya ng mababasa sa Jasher chapter 82, verse 6. Ayon sa kasulatan na ito ay sa 6th day ng 3rd month ibinigay ang Torah na siyang araw ng unang Pentecost o Feast of Shabuot. Tugma ito sa bilang mula sa Abib 17th. Bago tayo magtapos ay tingnan muna natin ang iba pang mga pananaw tungkol sa bagay na ito.
May mga iba naman na naniniwala na sinasabi na ang nagtatapos na Sabbathen ay ang Sabbath ng ikapitong araw ng Feast of Unleavened Bread o Abib 21. At ang tinutukoy daw na one of the Sabbathen ay walang iba kundi ang 7th-day Sabbath ng Abib 22. Mukhang tama din ito kung titingnan. Pero hindi ito tutugma sa ibang bahagi ng kasulatan. May mga naniniwala din na ang mga pangyayari sa resurrection ng Messiah ay naganap pagkatapos ng Sabbath kasunod ng pagtatapos ng Feast of Unleavened Bread. Lumilitaw sa pananaw nila na ang Yom HaBikurim o Day of First Fruits ay ang Abib 23. Mali din po yan ayon sa kasulatan. Pinatunayan ng pinakaunang Feast of First Fruits noong pagpasok ni Joshua sa Promised Land. Na ito ay ginaganap sa Abib 16. Sa verse 10, ang pagdiriwang nila ng Passover. Sa verse 11, ang pagkain nila ng unleavened bread, at sa verse 12, ang pagtigil ng mana sa kinabukasan matapos ang Sabbath, at umpisa ng pagkain nila ng bagong bunga. Malinaw na Abib 16 ito naganap. Kaya ngayon ay malinaw na ang Sabbathen na tinutukoy kasunod ng resurrection ng Messiah ay hindi week o Sabbath, kundi isa sa mga Sabbathen. Ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa Sabbathen at mga original words na ginamit sa pinagmulan ng Biblia, ang isang dahilan ng mga kalituhan na ito. Totoo na ang Sabbathen ay ginamit sa Old Greek Scriptures bilang 7th-day regular Sabbath. Pero ito ay bunga din ng kalituhan ng mga ancient Greek translators. Ang totoo ay karamihan ng salitang isinalin na Sabbathen sa Greek mula sa Hebrew ay ang salitang Shabbat. Kaya tuloy mukhang ang Sabbathen ang Greek word para sa Sabbath. Pero alam natin na hindi sila pareho. Naipaliwanag na natin na magkaiba ang Shabbat at Shabbathen sa Hebrew. Ang kalituhan lang naman ay sa Greek dahil ang Sabbath ay hindi original Greek word. Ito ay borrowed language lamang nila mula sa Semitic people. At kung minsan naman ay transliteration ang kanilang ginagamit para sa Sabbath o Sabbathen. Kaya sa paglipas ng panahon ay hindi alam ng mga modern translators kung transliteration ba ang ginamit o equivalent words sa Greek. Kaya ang tanging kalutasan sa mga kalituhang ito ay familiarity sa Torah at sa mga muidim o appointed times. May mga misunderstood words sa translations gaya ng High Sabbath. At marami pang Hebrew words na dapat maunawaan gaya ng Hag, Mikra, Atzereth, at iba pa. Pero hindi na muna natin sila tatalakayin ngayon para wag hamaba ng gusto ang video na ito. Ang mahalaga ay nalalaman natin at nauunawaan natin ang mga timings ng mga pagdiriwang ng mga takdang araw ng pagsamba, pagdiriwang, at kasayahan na ibinigay ng Elohim. Sa ganoong paraan ay hindi tayo malilito at maililigaw. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.